Bumili nga ako ng luxury car para sa payong eh. Ay, baliktad. Ano ba? Magandang araw, Tams! Welcome sa isa na namang episode ng Tam Talk. Ako si Sofia Gamboa, pero tawagin niyo na lang muna akong SG. Ngayon, baka napapansin ninyo, may mga bagong muka at boses tayong makakasama. Oo, that's right! Tama ang hinalan niyo. Kasama natin ngayon ang Boileru. Guys, are you Hi, guys? guys! Hi! Hey yo! Hi Kamusta naman kayo? Okay naman, ikaw ba? Okay lang rin. Kayo ba? Okay naman. Parang hindi kayo nakainom ng gamot nyo or ano. Ay, grabe grabe. Nakainom ako. Tubig ng Nakainom aso tayo. namin. Kaya Kaya pala. pala. Kaya Pero pala, ba't kaya dapat pala. pakilala naman kayo sa mga nanonood Kaya sa pala- atin. Ay, Hindi ba kayo nahihiya? Ano ba yan? Okay, sige. Simulan ko na. Sige, Hey, go. Tams. Ako nga pala ang nag-iisang ni Lisa. Isa lang siya. Hello! Hindi magpakilala nga. Nakakahiya ka talaga. Ikaw kaya sumunod. Magandang araw, Tams. Ako naman si Caleb, ang makakasama niyo sa usapang ito. Hello, Tabs. Ako naman si William. Hello kaibigan ko. Ang pangalan ko ay Carmel at isang ako lucky charm ng Boiler U. Si Charm, taray. Sana all lucky charm. Hashtag miraculous ladybug. Abisala sa inyong lahat. Ako naman si EJ, ang tagapagmana ng brilyante ng tubig. Uy, kabog. Can't relate. Sorry. Sana all adamus. What's up everyone? Ako naman si Edison at eto na naman tayo sa usapa parang group chat na walang mute button. Hi, ako naman si Ace of Spain ng Bolero, lost member ng Four of Spades. Ay, taray. Uwe. Okay. Very, very salamat, Sofia, dahil inimbitahan mo kami dito sa Tamtok. So, privilege talaga to para sa amin mula sa Boiler Room. Napaka-OA mo dun, te. Ako nga dapat yung magpasalamat kasi karangalan to. Okay? Karangalan. Okay, di ba? Okay, yan tayo dito. Sige. Pero, bukod doon, alam nyo ba, sobrang daming nangyayari sa kasalukuyang panahon. Te, nakakalbo ako, as in. Sana all kalbo. For real! Agree ako dyan, te. Sobrang daming ganap ng mga mundo ngayon, di ba? Hindi siya nag-give. So, bumalik muna tayo sa nakaraan. Okay, Bakit ganito tayo na. babalik? Masama ko yung bumalik. Tama! Yung topic nyo, ang layo. Sorry. Ay, off topic. Malayo pa na. Topic. Ang ganito kasi, pag-usapan natin yung napakamapanghimagsik na nobela ni Rizal. Okay, yung kasi yung usapan. So, bago magsimula, ano ba muna yung mga paborito niyong karakter sa dalawa niyong nobela? Ay, ako, ang paborito kong karakter ay si Alias. Kasi, Bakit parang, teka, wait lang. Kasi, parang siya lang yung totoo. Wait lang! Kasi parang siya lang yung totoong nagsakripisyo para sa bayan eh. Para sa akin lang yun huwag kayong ano dyan. Okay. Wait. Para sa akin Kagalit, naman. ba't kagalit? Ba't ka galit? Ay, para sa akin naman, yung Sa kwento ni kanya? Basilio, tas ni Cabezal Palace, dahil yung kanilang storya, nagre-reflect siya sa mga Indios, tsaka sa mga taong nasa laylayan ng panahon ng Kastila. Sa akin naman, si Ibarra. Dahil pinangarap niya na magpatayo ng eskwelahan. Dahil pangarap ko din Magpatayo. makapagpatayo ng eskwelahan balang araw. Taray, contractor ka doon. Ako lang to. Okay. Edi share niyo lang. Ano naman yung pinakatumatak sa inyo sa nobela niya? Ang pinakatumatak sa isipan ko ay na nagplano si Ibarra na magtayo ng eskwelahan para sa mga taong di nakapag-aral dahil pangarap ko magpatayo ng eskwelahan balang araw. Ay, gaya-gaya. Taray. Soon to be contractor. Teka, ako naman. Ang pinakatumatak sa akin yung part na kahit ang dami ng pinagdaanin ni Basilio, hindi siya sumuko sa pag-aaral. Parang reminder na kahit gaano kahirap, may pag-asa pa rin kung magsusumikap ka. Tama!
Wow, so wait. serious. Ay, ako naman, wait lang, di pa tapos. Ay, Medyo pareho din kami ng sagot ni William. Tumatak Gaya-gaya. talaga sa akin. Ay, ano ba yun? Tumatak talaga sa akin yung mga pinagdaanan ni Basilio, lalo na yung pagluluksa niya, matapos mawala ang buong pamilya niya, di ba? Kasi hindi din kanais-nais yung mga nangyari sa kanya, di ba? Wait, Correct, teka nga. correct. Baka masyado din nag-chill dyan si Gambaw. Ala, Dahil dyan, balik Gambaw! naman natin ako sa'yo. nagchichill. Oo, ang kapal naman ang mukha mo, EJ. Oh, So, ako chill. rin. Paborito ko rin si Ibarra at Basilio kasi kung pag-isipan nyo, meron silang tunay na pagmamalasakit at puso para tumulong at gumawa ng pagbabago sa ating bansa na ginawa nilang dahilan ng buhay nila talaga. Parang purpose, you found your purpose of your life na tumulong talaga sila sa Pilipinas. So, kung ikukumpara natin naman sa kasalukuyang panahon, nakakalungkot, di ba? Like, sino na yung mga yung mga nagiging politiko natin, yung mga susunod, Wait lang. nakakahiya. Wala ba kayong pakialam sa politiko ng Pilipinas, di ba? Hoy, meron naman, Meron no? naman. Syempre. Meron naman, walang Oo. makareact. Bumili nga ako ng luxury car para sa payong eh. Baliktad. Ano ba? Parang ire-report kita. Sige. So ngayon, kaya ako kayo inimbita, may mga inihanda akong tanong sa 3 kategorya tungkol kay Ibarra at Basilio. Kaya Gina ba kayo? Ay, sige, Gina, sige, Gina. Gina. Okay, kabog. Okay. Unahin natin ang edukasyon. Sa Noli at Encili, napakalaki ng epekto ng pag-aaral sa landas nina Ibarra at Basilio. Kaya ang una, bakit naging mahalaga ang edukasyon ni Ibarra at ni Ibarra sa Europa? Para sa akin, maging mahalaga ang edukasyon ni Ibarra sa Europa dahil dito niya nakita ang tunay na kahalagan ng edukasyon. Nais niyang dalhin ang mga makabagong ideya na nakuha mula sa Europa sa ating bansa. Siguro naisip niya na aasenso ang Pilipinas kung mabibigyan ito ng tamang pagkakataon sa edukasyon. Kumbaga, parang namulat siya sa mga madaming bagay sa Europa at naikumpara ito sa mga bagay sa Pilipinas na may nabulok ang sistema. Sa bagay, may Bulok! tama Ay, kayo dyan. Super lakas ng tama, te. Ay, support. Sige. Parang ikaw. Ay. Ay. Hindi pa tama. Harsh naman. Okay, sige, Ay, sunod naku. tayo ngayon. Paano naka-apekto ang uri ng edukasyon na natanggap ni Ibarra sa ngayon naging pananaw at mga plano niya para sa bayan? Oh, sige, ako na to. Sige. Para sa akin, dahil sa pagpunta ni Ibarra sa Europa at nag-aral siya doon, nakita niya ang kahalagahan ng edukasyon sa lipunan, kaya siya nagplano na magtayo ng paaralan. O, di ba? paaralan. Bongga niya, di ba? Share mo lang, sige. Oo, share ko lang. Sige talaga. Sige. Pero bukod doon, paano naman ang hindi nakaranas ng ganung pagkakataon? 'Di ba kung pag-isipan niyo yung kung anong meron si Basilio, ano yung mararamdaman mo sa hindi pagkakaroon ng parehong oportunidad tulad na natanggap ni Ibarra? Si Basilio, maiingat ako. Pero mas mahihikayat akong magsikap. Kahit wala akong parehong magkakataon, gagawin ko pa rin ang lahat tulad ni Basilio. Tama. Tama si Queenie. Kumbaga, imbis na malugmok ka sa isang tabi, ay gawin mo na lang tong inspirasyon sa buhay para maging mas mabuting version ka ng sarili mo. Pero normal din naman mapagod or malungkot. Ngunit, kung ito lamang ang iyong gagawin, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka uusad sa buhay. Harsh naman. Sakit Yan. na. Oo, Sorry sad. Walang Pero progress. ikaw, Wala. Sorry na. Usad. Manasakit. Pagka ako nakaranas niyan, siguro hindi ako usad pa. Pero matututo akong tanggapin yung sitwasyon. Alam niyo yun? Hindi ko siya, Hindi ka pa. hindi Sana naman all. umusa sa sakit na pagkawala ng pamilya, di ba? Tapos ako man matira, isipin ko na lang na lagi kong kasama pamilya ko. Tsaka hindi ko na ikaluluksa yung nangyari sa kanila.
Napakalalim naman, Eddie. Yung isa dyan, di Grabe, kaya grabe, grabe. Facts. Yung isa dyan, di kaya umusad. Facts. Dapat Isa naman dyan, di talaga, kaya ubusad. pinapatunayan natin sa mga tao kung ano nga ba talaga yung kapasidad ng mga potential natin, di ba? Tapos, ayun nga, para magamit to sa kabutihan. Ngayon naman, matapos nilang mag-aral, syempre may kanya-kanya silang plano. Sumasang-ayon ba kayo sa mga naging plano ni Ibarra o Basilio matapos nilang mag-aral at bakit? Oo naman, sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon! Hindi ka nasang-ayon. Lahat na lang eh. Sumasang-ayon ako sa mga naging plano nila dahil masasabi ko din na parehong mabuti ang kanilang mga plano, lalo para to sa bayan nila. Bayan nila! Tapos nila mga effort. Bayon. Daming Ano? alam. Kalisa, tama ka dyan. Nakakanga yung kung ano yung gusto nilang patunayan at kung paano rin nila bunubuo para sa bayan. Diba? Oo, ay, Ang may usay sabi, niyo ano ba naman yan? dyan, sis. Nakakaya naman. Sige, bukod dyan, Queenie, may tanong ako para sa'yo. Since sobrang tahimik mo, dahil Oo nga. ikaw ay isang edukada, paano mo gagamitin ang iyong kaalaman para makatulong sa mga suliranin ng lipunan ngayon? Gagamitin kong aking nalaman upang magturo at bahagi sa iba, lalo sa mga taong wala access sa impormasyon. Ako din, inggitero ko eh. Ay, At least alam, at least Sado, diba? Gusto kong gamitin yung mga kaalaman ko para makatulong sa iba. Tulad ngayon, pare-pareho tayo naglalahad ng mga sarili nating kaalaman sa isa't isa. Isa't isa? Kala mo naman Ay, sobrang gaya-gaya bait talaga niya, to. eh. Kala mo naman, push na push na yung pagkabait niya eh. Sige. Tumuntong naman tayo sa kalungkot-lungkutang trahedya ni Ibarra at Basilio. So ngayon, dapat malungkot kayo, dapat nag-e-emote-emote. Wala nang ano. OA masyado. So parehong naranasan ni na Ibarra at Basilio ang bigat ng trahedya. Pagkawala ng pamilya, pangarap na hindi natupad, at pang-aapi ng lipunan. Simulan natin. Alin sa mga trahedya ng buhay ni Ibarra o Basilio ang pinakamasakit para sa inyo at bakit? Alam mo, kung mamimili ako, para sa akin. Para sa akin! Uy, wag kang umiyak-iyak dyan. Ang may masakit na trahedya sa kanila ay si Basilio. Oh, bakit? Kasi tingnan mo, di ba? Si Basilio, nakaranas ng matinding lungkot. Di ba? Tapos, nagluluksa pa siya matapos ng pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Wala, sobrang ganon. Tapos naman yung sinasabi mo na Lisa, nakikinig kami Talagang dito. nakainom mga gamot ng mga to eh. Ako na. Basta ayun. Isa-isang nawala yung mga mahal niya sa buhay sa murang edad lamang. Murang Okay. Para sa akin naman, Murang edad niya. pinakamasakit. Wait lang ako muna. Okay. Para sa akin naman, pinakamasakit nung nawala ang pamilya ni Basilio dahil siya ay bata pa lang at nakaranas na ng pang-aapi at kahirapan. Kahirapan? Sige, lahat Pero- na lang. Lahat O, na ikaw lang. naman is, singit ka ng singit. Pipitikin kita dyan eh. Pero kung pag-usapan natin yung buhay ni Ibarra, masasabi ko din na nahirapan siya. Tulad ni yung kay si Basilio. Nawalan din siya ng mga mahal sa buhay, di ba? At di ba alam niyo naman, nagbago yung buong buhay niya. Buong pagkatao ni Ibarra matapos ang Nolime. Ang noong gusto ng pagbabago sa payapang paraan ay naging mapait nang dumating sa Elfili dahil sa galit na naranasan niya. Tama namang alam. Okay. Sa bagay, true naman. True ka dyan. Para kay Nelisa, tama rin naman na hindi nga talaga siya pinagpala. Tapos para naman kay Ibarra. Sige, bigyan 1 point for Ace. Congratulations. Hoy, bakit ako walang 1 Lupit mo dun, Ay, Ace. 1 point for Lisa is Nelisa dun. and Ace. Oh, iba talaga. Ay, wait, ayoko magpatalo. Ayan. Mamaya ka Oo, na, sige, mamaya ka sige, na, te. sige. So, iba nga talaga yung tama ng sakit. Pagka nakakasakit sa'yo, okay. So, umusad na tayo doon. Ayun. Yung isa dyan, di Mahirap naman makausap. ang umuusad.
Oo, umusad ka na, mag-move on ka na kasi wala nang kayo. Oo nga, matuto kayong umusad, te. Tama, di ba? That's not fine, okay, alright. So, ngayon, paano naapektuhan ng kasawian ang kanilang paniniwala at landas sa buhay? Alam nyo ba? Di ko alam. Oh, Ay, edi okay. Next question. joke. Joke. For Go, me, go, go. para sa akin, kung si Basilio ay ginawa itong inspirasyon upang makabangon muli, iba naman ang naging landas ni Ibarra. Sumalunghat siya sa dati niyang plano at mas ginusto niyang maging maharas upang makaganti sa mga kumalaban sa kanya noon sa paraan ng pagpartido sa mga nakakataas. Taray. Actually, correct ka dyan, Caleb. Kung si Basilio nagsilbi itong inspiration, si Ibarra naman ay nawala ng pag-asa sa mapayapang reforma. Magkaiba talaga ang naging epekto sa kanila. Queenie in training, I support. Okay. Okay, off topic na. So, kung pagbabasehan natin, sino nga ba ang mas naging biktima ng lipunan? Si Ibarra ba o si Basilio? Siguro, no, para sa akin, si Basilio. Kasi una, mahirap siya. Pangalawa, wala siyang protection. Ay mas ramdam niya talaga yung kawalan ng hustisya. Parang lahat ng bigat ng sistema, so hindi natamaan. Tama. Alam nyo guys, sang-ayon ako kay Ace. Kasi si We. Basilio, teka lang, tapusin mo ko. Sorry. Kasi si Basilio mula pagkabata pa lang ay ano na siya, ulila na siya, di ba? Nawalan ng pamilya, tapos naranasan ng matinding hirap at pang-aapi din. Lahat naman kayo natutamaan. Ano ba yan? Ano ba Ay. yan? Pero sa akin, syempre si Basilio, galing talaga siya sa mahirap na pamilya kumpara kay Ibarra na mala nepo baby. Teka. Ano muna yung Nepo baby na yan? Nepo? Ay, parang yung mga anak ng contractor sa DP. Oy! Oy! Ano yan? Ano? Iba yun. Baka Ay, makakancel ka dyan. Ay, wrong topic. Sorry. And isa din sa dahilan, si Ibarra kasi galing siya sa may kayang pamilya at meron siyang sapat na pera para bumangon muli kung sakaling may mangyaring di ka nais-nais sa kanya. Okay. Sige, gets ko kayo, pero parang medyo harsh naman. Kasi, para sa akin lang. Parang mas maraming pinaghirapan si Ibarra. Sabihin man nating naging nepo baby siya, hindi naman niya kasalanan yun, di ba? Kung ano yung nakuha niya sa magulang niya or sa tatay niya. So, parang kumbaga, it's not giving, let's not Diba? judge, Grabe. Mm. Grabe naman sa Nepo baby. Madami naman nagawa si Ibarra, no? Huwag niyo Ayun siyang na igaya sa nga. mga anak ng contractor. Ay, no? oo nga naman. Blood Hindi nga, control. yun. Hindi Ginamit naman pala naman siya niya sa bumili ng kabutihan. Hindi naman tayo True, kinurakot true. or Oo nga. pinagnakaw. Hindi niya pinabili ng coaching may payong. Tama. Ayun. Actually, correct, guys, okay. I still talk to my sister in British accent. Ano mo daw? Foy. Oh my gosh. Okay. Off topic na naman. Ano ba yan? So, ang Dalala. panghuli sa bahagi ng kasawian, kung ikaw ba ang nasa kalagayan ni Basilio na wala ng pamilya at inaapi, oy, mag-emote ulit kayo. Emote mood ulit. Okay? Paano haharapin ang ganoong pagsubok? Ako sasagot dito guys, ha? Walang Wait pumipigil lang. sa'yo, te. Kaya nga, wala naman. Teka lang, shh! Kung ako nasa kalagayan ni Basilio, syempre, mahirapan din ako kasi isipin mo, nawalan ka ng pamilya, tapos inaaral mo ka pa rin. Pero gagawin ko pa rin yung ginawa niya na nagsikap sa Sabi may pag-aaral luha na ba? ako. Para kahit anong hirap, May luha paraan na pa rin ako. para makaahon. Lumuluha ako. Di Hoy! siya tumatawa. Natatawa siya sa pang-aapi. Ay, grabe. Cancel Tatawa na siya, nga yan wow. si Edison. Cancel. na yan. Ang spam ng bata. Ay, Actually, same lang kami ni William eh. Iiyak ako sa una, pero sa huli, pipilitin ko pa rin magsikap para may marating sa buhay. Uy, Yeah. ako din. Malulungkot ako sobra, pero syempre hindi naman Paano pwedeng mo ganun nalungkot? lang. Paano? Patingin lang ako. Hala, ganun pala yun. Uy, mamaya na yan. Tapusin ko muna yung sinasabi ko. Diba? Kaya kailanganin ko din maging matatag no, para sa sarili ko. Ano ba kayo? Okay, ako na.
Wait lang, ako magpapahuli? Hindi, bakit? Ako na. Para sa akin, mas okay kung haharapin ko to sa pamamagitan ng pagsisikap at pag-aaral para makaahon ako sa buhay. Siyempre, lagi na lang tayong lulubog? Parang Hindi. gaganon ka ba, di ba? Oo. Sobrang Gaganon galing ka, ko di ba? naman, Oo, di AJ. ba? Siyempre, ako lang Napakuha daw. naman lahat-lahat. Sige, at huli, pumunta Go naman for tayo both. nila. Ay, What? involved ang Ay. Uy, censored yan. I-censored yan. Hindi yan pwede dito. Sorry, Ay, makakancel. hindi Wala ba? na, Cancel cancel na, cancel na. Pinakaunang episodes canceled. Ano ba yan? Okay. I-cancel. So, makikita kung paano nag-iba at nagkaiba ang landas at mithiin ni na Ibarra at Basilio. Makinig kayo. Ang Oo. unang tanong, ano ang pangunahing layunin ni Ibarra at ni Basilio? Magkaiba ba sila ng pagpapatuloy ng mga plano nila? Para sa akin, pareho namang malinaw na gusto ni Ibarra at Basilio ng pagbabago. Pero magkaiba sila ng paraan. Kasi si Ibarra, mas gusto niya sa umpisa yung mapayapa at organisadong reforma. Katulad ng plano niyang paaralan, si Basilio naman, siya yung tipong tahimik pero determinado. Mas nakatutok siya sa personal na pagsisikap bago tumulong sa bayan. Kaya para sa akin, parehong tama yung layunin nila pero iba lang talaga sila ng approach para maabot yun. Galing! Ang galing. Ang haba ng Grabe. sagot eh. Naluluha ako sa sagot ni Edison. Grabe. Tula ata yun eh. Ayan, Ay, sige, tulata. sorry. Okay, sino ba talaga ang mas malinaw at may konkretong plano? Sino sa kanila ang mas may konkretong plano para sa pagbabago ng bayan? Ay, may ganun. Ay, wow. Wait. Wait. Tanong natin yung tip. Please answer the question. Ay. Wait lang. Asan ba yung payong ko? Wait lang. Mainit kasi. Okay, ako na. Nasa Para kotse, sa- nasa kotse. Ay, sa kotse. O, sige, mamaya na. Para sa akin, mas may konkretong plano si Ibarra dahil si Ibarra ay nagplano na magpatayo ng eskwelahan para sa mga taong hindi nakapag-aral at nakapagtapos. Ayun lang. Tapos, kasi 'di ba, may mga tumatakbo na mga hindi naman nakapagtapos kaya puro ayun, basta yun. Sino? Name drop. Hello. Name drop, please. Wag na natin i-name drop yun, basta alam mo na yun. Makakansil ka na naman kayo. Flood control. Ay, Sa ako Ayun, naman, clue. gaya nga ng sabi ko kanina, may pagka-nepo baby si Ibarra. Kaya para sa akin, mas konkreto ang kanyang plano dahil may sapat na source at pera si Ibarra compare kay Basilio. Ba sa'yo ba si Ibarra? Para Oo. insultuhin mo na insultuhin parang na sinasabi mo walang pera si Basilio. Lalo pag nilabasan ka yan, baka mamaya may sports car yan, 40 Pagpaslupa sports daw car si pa. Basilio. May 40 wala ko siyang sinabi source. May 40 siyang Wait, sports wait, car. wait. Tapos naging 28 Actually, na lang. I talked to my sister in British accent. Oh, really? Don't talk to me, Lucille. Lulu. Okay? Ngayon, tignan natin ang pagbabago ni Ibarra sa pagitan ng dalawang nobela. Paano nag-iba ang layunin ni Ibarra mula sa Noli hanggang Elfili? Grabe talaga kasi yung pagbabago ni Ibarra eh. Uy, Sa- paano? Grabe. Grabe. Ganon, Grabe. Ano? pagbabago sa mapayapang paraan, di ba? Like Oo. yung edukasyon Oo. at pakikipagaya sa mga praile. Pero pagdating naman sa Elfili, mas naging madilim yung pananaw niya. Gusto niya na pante at gumamit ng dahas para baguhin ang lipunan. Parang dati sobrang idealistic niya, pero ngayon naging bitter siya dahil sa lahat ng sakit at kawalaan ng pinagdaan. Yung bitter, Bitter. basher, ano ba Bitter, yan? ampalaya. Lang, Sige. corny. Ano ba naman yun? Palayain siya. Ang mais mo dyan, te. Wala tumahimik ang pinagpalit sa malapit. Okay, Wala yun pause. sa topic. Wala na ba? Wala na ba? Kung i-ugnay Nagkikrave ako natin sa mangga. panahon ngayon. Oo nga, ako Ano- din. Nagkikrave ako sa Kasi may Dunkin' sinasabi yung host natin. Ay, meron ba? Stop na kayo dun, te. Okay. So, kung i-ugnay natin sa panahon ngayon, Ayasin tayo niyan eh. sino sa kanila ang mas malapit sa kabataan ngayon? Like sa atin? Siyempre ako. Hindi ikaw. Di daw ikaw, di ikaw. Sa kasalukuyang panahon, si Basilio ang mas malapit sa kabataan.
Kasi tulad ni Basilio, maraming bata ay nakakaranas ng kahirapan at kawalan ng oportunidad. Pero patuloy pa rin silang nagsusumikap para makatapos ng pag-aaral at makatulong sa pamilya. Uy, Manong talaga ulam. ba? Ganun ba kayo? Mga kabataan. Ganun ba kayo? Manong ulam. Siguro hindi kayo makarelate, no? Parang ang layo niyo dun. Oo, si Neneng B. Okay. Mano ulam. Manong ulam. Okay, bilang pagtatapos ng ating podcast tungkol kay Ibarra at Basilio, kung kayo ba ang nasa posisyon nila, alin sa mga layunin nila ang pipiliin yung ipagpatuloy? Wala. Ako, Wala, bastos. Wala na naman, okay. ako, oo. Sorry. Para sa akin, mas pipiliin ko ang layunin ni Ibarra noon. Dahil ang layunin niyang iyon ay madaming tao ang makikinabang at sa mahabang panahon, dadami ang magkakaroon ng oportunidad para sa pag-aaral, hindi lamang sa nakakataas, pati na rin sa mga Indios or mga nasa laylayan. 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 Uy, Dami mo true. namang alam, Galen. Hirap mong sabayan, te. Para sa Kaya akin, nga. mas pipiliin ko din si layon yung kay Ibarra. Mm. Kasi wala, Bakit? trip ko lang. Wala. Ay, ang galing, ang Wala galing. piliin, bakit? Okay. Trip, Sige, trip sige. lang. Mm-mm. Pero yung kay Basilio, 'di ba? Kung pag-isipan nyo na nag-start small siya kasi estudyante pa lang siya. Kung ano yung kaya niyang gawin, 'di ba? Yun yung ambag niya. Let's support small efforts, small businesses, 'di ba? Ay, Oo correct. nga, hindi yung Correct maraming ka dyan, pera, correct. bibilang sports car. Guys, say Kaya hi to Maria Clara. Hindi yung maraming negosyo, hindi yung siyang negosyo sa Oo sa nga. taon, 'di ba? Walang Hindi yung ganun. may 14 na Cause sports car I'm tapos Maria naging Clara, 28 Quiere pagkatapos para no tanungin. dito mecánico. Wala, nag-concert na, cancel. Lamig, podcast to, may hindi ginawa ko concert. dito, te. Okay. Hala, kamukha ni Caleb. Stop, okay. Marami pa kayong natutunan. Kasi ako, oo, sobrang Ang dami. aking kasagutan ay, Sige nga. Oo, Ate. ate. Lalo, ano ba yan, te? Nakakahiya kayo masama. Next time, wag na lang, no? Sige, nakita naman natin kung paano naging makabuluhan ang edukasyon, kasawian, at layunin sa buhay ni na Ibarra at Basilio. At kung paano rin ito may uugnay sa ating panahon ngayon. Sana naman magamit nyo, no? Sana may ambag sa inyo. Ayan. Marami talaga kami natutunan ngayon. Guys, Thank meron you to gusto sobra mag ulit. hi. So, for it. Sino? Mas May gusto marami mag-hi. sa... Ano? Ganun. Lilipad na pala ako. Asan na yung piloto ko? Oh my God. Sandali. Okay, ay ito na nga. Maraming salamat din sa lahat ng sumali at nakinig. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Tampo. Paalam! Salamat.